Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers Meeting Timog na kalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang isyu na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kaya ariglaran ang napulog na mga anak. pinako kalimutan ingon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong S. Media Ministry, Cagayan City, makikaubang kaninyong pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon, oras sa atong leksyon. Mao kinang panahon nga atong hisgutan, atong i-discuss, atong i-simplify, atong isumada, ang leksyon nga nahan ay matag simana. Nag-supply ka nato sa Sabbath School Department sa General Conference. Sa pagsugod, mag-abot kita. Gamhanan nga Diyos. Ani-anak kami magatuon sa imong mga pulong. Tudloy kami sa pagbuhat sa imong kabubuton. Hatagan mo kami og kusog. Hatagan mo kami og kadasig sa pagbarog sa kamatuoran bisag unsa pa mahitabo sa kalibutan. O Diyos, imong nakita ang paghitabo sa tibok kalibutan. Ang gubat nga nagapadayon sa Iran, kaunta o Diyos mag-intervene nga mahunong na kini. Kaya nakadaot kini sa ekonomiya sa tibok nga kalibutan. Gani ang among nasod sa Pilipinas, biktima nini nga kagubot. O Diyos, hatagi og kalinaw ang kalibutan. Samtang wala pa matapos ang pagwali sa mayong balita. Ug kami paninguha gayud kutob sa among marangan. Nga ang imong kabubuton sa pagdalas minsay sa tibok kalibutan, amo gyud kini pagabuhaton. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, ato nang giatubang ang kalisod sa kalibutan ng atong gipuyan. Nga nata, mo na chapter sa atong kinabuhi. Wata masayod kano sa matapos kini. Nasayod na taon sa ang presyo sa gasolina o krudo. Tanaw ra igsoon. Kaya to ang sakyanan nga atong ipamalit plus krudo. Nga naman, barato man ang krudo kaysa gasolina. Mabitaw ka na itong truck camper, diesel yun na. Nga naman, barato man. Apang karunig soon na bali. Ang ni mahal ang diesel, ang ni barato ang gasolina. Ang diferensya sa diesel o gasolina karon mudagan og 20 pesos ang diferensya. Usawa man nato ni mga diesel man ato sa kinanron. Pero igsoon, ato lang yan po, nga dili ni makabalda sa mga bulaton nga atong paghimuon. Ang mga appointments nga ako nang na-arrange ato ning ipadayon, by all means, mga kaigsunan. Kaya kung ato ning hunungon ang malipay ang kaaway sa atong Ginoo, ipadayon nato. So karon mga kaigsunan, atong topiko mao ang pagbarog sa tanan diha sa kabubuton sa Dios. Atog yung barugan ang tanan, pero kanang tanan sa kabubuton sa atong Dios. Sa lain nga version sa leksyon, ang ilang title is ang pagbuhat unsa ang gusto sa Dios nga atong pagabuhaton. Maurag hapon, kabubuton mo matuman sa Diyos. So na ito mga kaigsoon sa pagsumada. Ang teksto ng gingon, bisag unsa pa'y mahitabo, magpadayon kita sa pagpasalamat nga to sa Diyos. Kaya ang Diyos gusto nga kini atong pagabuhaton tungod kay kita iyaman sa Ginoo. Ang laing version ng gingon,
sa tanang mga butang kita magpasalamat ngadto sa Dios. Tanang butang. Mga kamalasas kinabuhi, pasalamatan nato na kay dunay plano ang Dios niya na. Kadagayas kinabuhi, pasalamatan ta na kay dunay tuyo ang Dios. May mga plano ta nato nga di madayon, pasalamatan nato kay Dios mo ay nakakita na sa unahan. Karong nga simana mga kaigsunan, mo ni ang katapusang chapter sa Colossians. O dini atong pagatunan kinsa ang mga kaubanan sa ministry ni Apostol Pablo. O ang iyang mga buluhaton sa nagkadaiya nga mga dapit sa Asia Minor. Nga din daghang mga hagit nga giatubang musangko sa pagpamunog kanila, musangko sa pagkabilanggo kanila. Apan taliwala ni tanan pagdaog-daog sa mga magbubuhat sa Ginoo, ang iglesia nagatubo sumala sa iyang kapanahunan. Sa mga dapit sa pagbuhat ni Apostol Pablo, ang kanunay niyang plano maong nga ang tanang sakop sa ginarian sa Roma iya ng lukpon sa pagwali sa mayong balita. Tibuok nga imperyo, mga kaigsoon. Tibuok nga teritoryo. Busa, nagbansay siya sa mga iyang nakita nga maayo ng himuon nga mga isig ka magbubuhat. Tapos sa training, gipadala sila sa naglaylay mga dapit. Muna ang pamaagi nga nikailap ang maayong balita sa iyang kapanahunan. Ikipadala ang mga bagong mga tinunan niya sa mga dapit nga waan niya madtuy. Sama sa Colosas o sa Laodicea, waan niya madtuy, Hierapolis. Ang iyang mga isig ka magbubuhat mo iyang gipadala. Sa mga misyonari nga biyahe ni Pablo, mga kaigsunan, ang iyang tuyo nga ang mga kaiglesyaan connected, madugtong ngadto kaniya. Sa unsang pamagi, iyang gibuhat kutob siyang mahimo. Nga mga kaiglesyaan nga iyang napundar, iyang nabistan, nga kanunay gyud nga adunay ilang komunikasyon. Nga magbuhat sila sa pagwali sa mayong balita. Iyang gipadasig ang mga Hudiyo nga naimong Kristohanon o mga Hintil nga naimong Kristohanon nga mag-usa sa pagdala sa mayong balita may tungod ni Hesus sa tanang mga dapit. Atong hisgutan kining bagong mga ministro. Actually, mga laymen ra gyud sila. Short nga training. Si Tychicus, Aristarchus, Justus, Epaphras, Lucas ug si Nympha. Mao ni ang iyang mga bagong na-recruit, mga kaigsunan. Og sa Colosas nakaisgot siya nga adunay sulat niya para sa Laodicea. Pero unsang pagkaunsa kadto nga sulat wala moabot sa Laodicea. Wala. O gani iyang gisgutan ang pangalan ni Aristarchus. Ngayong gitambagan mas kanunay sultian ng mga kaiglesiyahan nga iyang maduaw nga magbaligon. Mubarog bisag unsa pay mahitabo. Abi ninyo mga kaigsunan, ang biyahe ni Pablo sa pagdala sa mensahe. Gisukod ka na sa mga Bible scholars, mga dapit yang natuan, kapila bisitay. Hangtod nga siya namatay dito sa Roma, adunay 21,666 kilometros. 21,666 kilometros. Abi mo naghayahay nga biyahe sa kayong barko. Niyang barko arang dugaya moabot nga naman layag. Baktas. Tabok sa tubig, way mga tulay. Kabatuan. Swerte lang makasakay og asno or kabayo.
Kung atong tanaw ng igsoon, ako ning compute ang 21,666 kilometers. Di man mo abuti atong nasud ingon na kalayo. So, ako igsoon gimultiply o kining 21,666 kilometers gikan Davao City paingon sa Manila, ka 22 ni mo na balik-balik ka og tunga. Ang 21,600 kilometros sa tanang travel ni Pablo, kung imo kining tan-awon, ingon ani, gikan ka sa Davao, magbakta sa kay barko uban pa, ka 22 og tunga kabalik-balik ngadto sa Manila ug Davao. Round trip 22.5. Grabe igsoon ang iyang lakaw. Ang iyang mga tumong mga syudad, sentro sa negosyo kay daghang mga tao. O kung naay mga daghang tao sama sa mga pantalan, mga estranyo na sila. Abli ang nauna na mga tawanan kay nabulag na silang tribo. Siya gipadala ang iyang mga gitrain ng mga batanon. Wa na panahon si Pablo magkapamisita. Busi ang gimo, iyang gipadadaan og sulat ang mga kaiglisyahan. Mga na diha ang sinulat ni Pablo sa Corinto, sa Episo, sa Colosas, sa Tesalonica, mga dapit na, mga kaigsunan. Ugo niya, doon ay mga talambagan ngayong gisulatan si Timoteo, sulatan ni Pablo kang Timoteo. Gisulatan niya si Titus, gisulatan usab niya mga kaigsunan si Philemon, mga talambagan, mga kaigsunan. O kini ang mga sulat sa iyang mga young ministers na himo kining talambagan usab sa atong iglesia. O ang mga sulat ngadto sa kaiglesia na himo usab talambagan kini sa atong iglesia. Si Tychicus ug Onesimus, mga taga-Colosas. Mauni ang nagdala sa kamaturan ngadto sila mga dapit. Nag-alaga kang Pablo samtang dito sa prisuan sa Roma. Sa wala pa mabilanggo, si Pablo sa Roma, si Tychicus mga kaigsunan, iyan ang gidala ngadto sa Jerusalem. Nagdala og mga hinabang alang ni adto mga kabus ng mga Israelahanon. Ug unya sa pag-adto ni Pablo sa Roma, gidala niya si Tychicus. Dahil gipabalik niya ngadto sa Efeso, nagsulat. Sino si Mos katumilayas nga slave ni Philemon na konverter dito sa Roma. Kay iyang gikahibalag si Pablo, mga kaigsunan. Ug samtang dito sa balangguan, si Pablo nagsulat sa mga taga-Colosas. May tungkol sa espirituhanong nga kinabuhi. Kay interesado sab siya sa espirituhanong nga kahimtang sa iglesia. O ang iyang mga sulat na katabang sa pagpaligon, sa pag-alagad sa mga katauhan sa ilang pagtudiha ni Hesus. Sa panahon nga wala pa yung mga teknolohiya sa magkaroon, giyon sa mga pagdugtong ni Pablo ngadto sa mga kaiglesiyahan. Nga wala pa may cellphone. Ang iyang gibuhat, nakigdugtong siya sa mga kaiglesiyahan, pinaagi sa mga sinulat. Muna ang iyang pamaagi, mga kaiglesiyahan. Kay gusto niya ipabati nga kini nga mga iglesia importante siyang kinabuhi. Si Barnabas ug John Mark, mag-agaw man ni sila, busa, nag-teamwork sila. Si Pablo usab, mga kaigsunan, iyang gidala usab si Mark dito sa Colosas. Uban na sila, o ni Barnabas. Si Aristarchus, mga kaigsunan, mo'y nag-alaga ni kang Pablo dito sa prisuhan.
o iyang gitudluan ang mga tao pinagi sinulat sa Ephesus nga adunay armas sa atong Ginoo. Mga hinangiban sa atong Ginoo. Sumala sa Efeso chapter 6. Girekomendar mga kaigsuunan sa mga kaiglesia ni Pablo sila si Justus, si Aristarchus ug si Mark nga mga Kristohanon kini nga mga Hudiyo nga silang mga tao nga masaligan. O girekomendar usab ang dili mga Hudiyo nga mga tinunan ni Pablo. Sila si Epapras, si Lucas ug si Dimas. Si Pablo mga kaigsunan gusto niya nga ang mga Hudiyo nga Kristohanon ug dili mga Hudiyo nga Kristohanon mag-usag yun sa pagwalis maayong balita. Dunay panahon nga si John Mark mga kaigsunan kauban ni Pablo. Apan miabot ang panahon na si John Mark mibiya ni Pablo, milayas. Busa mga kaigsunan, diha ang dakong konflikto. Kay pagbalik na nila, subay sa ilang missionary work, si Pablo gusto niyang dadon si John Mark. Apa di siya gusto. Si Barnabas. Apa dili gusto ni Pablo. Mutong nagbulag sila. Si Pablo ang iyang gidala, si Silas, og si Barnabas, og si John Mark, mo'y nag-uban. Nining pagtubo sa iglesia, wala malipay ang yawa. Wala. Nangitag pamagi nga iyang samukon ang iglesia. Busa nangitag pamagi nga ang pagtulunan sa iglesia, mausab. Mas Pablo nagparag mga tambagan ng akong gibilin kaniyong pagtulunan. Mauna na siya. Ayaw na ninyong usba. Busa mga kaigsunan, si Pablo atong makita nga doon niyang planos kinabuhi. Huwag yun na siya tumong ang pagwalig yun sa mga balita. O imo makita sa Pilipos 3:13-14, ngayon ang giplano nga ang pagbansay sa mga batanon nga mga workers o iyaning gidistribute. Kaya ang nakumplano ni Pablo mga kaigsunan maong aunta, pinagi siya ang mga tinunan mulukop sa pagwali sa tibuok imperyo sa ginarian sa Roma. Si Epapras mga kaigsunan, taga Colosas, nagdala siya o miadto siya sa siyudad sa Laodicea o Hierapolis. Ganis Colosas 4:12 ang yun, siya nag-ampo nga iyang masabtan ang tanan ng mga butang unsay gusto sa Dios ipabuhat kaniya. Busa, ani ang iya mapag-ampo? 1, magbaligon kamo sa pag-alakad. Di mo mabarog. Matarog. Number 2, magmahimpit kamo sa inyong kaugalingon. Number 3, sabta pag-ayo ang akong mga sinulat. Number 4, sa tanang mga kagustuhan sa Diyos, buhatan na ninyo. Ang tanang gusto sa Diyos, buhatan na ninyo. Si Pablo mga kaigsunan nagpasidaan. Si John nagpasidaan sa unang Juan 2:15. Ayaw ninyo gigugma ang kalibutan o sa mga butangan ni ani-ini. Mga tao sa kalibutan. Ayaw gigugma ang nadiha nining nga kalibutan. Kaya kung mahigugma kamo sa mga butangan na sa kalibutan, wala diha ang gugma sa Diyos. Ni ata sa kalibutan, apan atong likayan ang pagkinabuhi nga iya sa kalibutan. Ang gugma ni Lucas ngadto sa Diyos. Maong nakapalig-on niya sa iyang gugma o pagkamatinunanon ngadto ni Pablo. Hangtod sa katapusang gutlo siyang kinabuhi. Para mga kaigsunan, adunay mga tao nga wa gyud magpabilin sa pag-alagad, nibalik gyud sa kalibutan. Si Dimas, mga kaigsunan, nibalik gyud sa kalibutan.
Mao nga sa Marcos 13:32 pelos 37 nang iyos diri sa Marcos. Apan nga adlaw mga takna walay nasayod bisan ang mga manunod sa langit. Kanusa mobalik ang atong Ginoo. Munas tanang panahon, magligon mo. Tumana lang ang kabubuto sa Dios. O gunya nagpadayon si Apostol Pablo mga kaigsoon sa Colosas 4:14 ug 15. Pagbantay kamo, pagpangandam kamo, kay wa mo masayod kano sa may tabo ang gikatakda na nga panahon. Sa mas tao nga naggalakaw, ngayong gibiyaan ang iyang balay, o ang iyang